Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so ayan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so tignan natin guys, kanino bang love reading itong masasagap natin ngayon. Okay. By the way guys, sa mga interesado pala sa ating private reading, nasa description box below, yung link ng aking Facebook, ay message nyo na lang ako guys. Okay, kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayong The Emperor. So, actually, parang pinapakiramdaman mo tong person mo, no? Emperor kasi siya. So, pag sinabing emperor, masyadong workaholic, mas siya yung nasusunod doon sa relasyon nyo. Okay? Though, pinapakinggan niya naman yung mga rant mo, pero kasi, hindi niya masyadong binibigyan ng pansin yung demand mo para dun sa relasyon yung dalawa. Yun yung nakikita ko dyan, guys. Okay? Okay, so ang maguguluhan ka lang sa kanya sa sobrang workaholic nito, baka mapaisip ka kung kasama ka pa ba sa plano niya? Nandun ka pa ba? May time pa ba siya sa inyo? Kasi nakikita ko parang ano eh, parang hindi ka nakasama. Okay? Tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong, ayan, Ace of Wands, nag-explore ka, no? Meron kang something na gustong ma-achieve ninyong dalawa. Meron kang gustong mangyari dito sa connection yung dalawa, no? Kasi nag-explore eh. Parang iniisip mo rito na gusto mo ng higher commitment. Gusto mo siguro guys ng magpamilya, magkaroon kayo ng anak, mag-focus na lang siya sa pamilya nyo, mag-focus na lang siya sa inyo. Ganon, na parang okay lang din yung pagiging goal-oriented niya eh. Pero kasi hindi mo siya nakikita na parang family-oriented. Okay? Siguro masyado pa siya guys, nag-explore talaga, marami pa siyang gustong gawin, nag-enjoy pa siya sa ganyang sitwasyon niya, ganyang setup niyo. Tipong mahal ka naman niya, pero mas gusto niya yung setup niyo na yan. Okay, pero kasi ikaw, hindi mo nakikita kung may plano ba siya para sa inyong dalawa sa future. Parang nahihirapan kang basahin itong taong to. Okay, tignan natin. Kanina po itong love reading. Okay. So, meron tayong 10 of Cups. So, ayan. Makikita mo naman guys, 5 of Cups. So, nanghihingi ka ng tulong sa kanya. Gusto mo siguro na matulungan kanya. Gusto mo na parang pag-usapan naman natin yung plano pagdating sa atin dalawa or sa pamilya natin or sa bubuin natin pamilya. Nagkakaroon ka na dito ng regret siguro kasi meron kang hinahabol, like nagkakaedad na pero parang yung sitwasyon nyo guys nandun pa rin sa pagbo-boyfriend, girlfriend, boyfriend, girlfriend muna. Parang hindi mo alam kung paano mo siya sasabihan ng ganito kasi ramdam mo naman eh na hindi niya pakikinggan yung mga rant mo. Lalo na sa usaping pamilya. Okay? Ayan. Malay mo naman, di ba? Gusto naman din niya ng pamilya. Baka gusto niya lang talaga na mauna na magkaroon kayo ng anak. Pero siguro kasi hindi mo nararamdaman na parang gusto niya na magkaanak kayo. Sa ngayon, baka kasi nag-enjoy pa siya. Ayun yung mga regret mo dito, nahihirapan kang basahin itong taong to, nahihirapan kang maunawaan lahat ng bagay sa kanya, sa connection niyo. Okay, so tingnan natin kanina po itong love reading. Meron tayong Page of Wands. Okay. Mas madalas pa atang nasa trabaho to, no? Kaysa kausap ka or kasama ka. Kahit sabihin natin na parang magkasama kayo, pero parang wala siya doon. Para siyang hangin. Okay? Pero
hindi naman kayo guys madalas nag-aaway. Siguro may napapansin ka lang talagang may mali dito sa relasyon na to. Hindi mo siya guys masabi. Kasi mataas yung respeto mo sa taong to, ayaw mo siyang pangunahan. Okay, mas iniisip mo kung ano yung mararamdaman niya, sasabihin niya, so mas kinoconsider mo yung nafe-feel na tong taong to. Kaysa sa nararamdaman mo. Okay, tignan pa natin. Kanina po itong love reading. So in case malakas ang Aries dito, oh. Ayan, fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Pero malakas ang Aries. Meron din tayong water sign, Cancer, Pisces, and Scorpio. Okay. Baka fire sign yung person mo, baka Aries siya. Ikaw naman, baka water sign ka, no? Cancer, Pisces, and Scorpio. Okay, tignan natin. So, meron tayong, ayan, Ten of Swords. Natatakot ka na baka maiwan ka, lalo na at sobrang na-attach ka na dito sa taong to. May mga kinakatakutan ka talaga, kaya ang ginagawa mo dito, sobrang transparent ka lang. Mas malaki yung pag-a-adjust mo eh. Okay, parang ikaw yung sobrang-sobrang nakikisama sa taong to. Okay? Ayan no. Okay. Minsan may mga problema ka na hindi mo ma-open sa kanya kasi iniisip mo baka hindi naman niya masyadong alam mo pakinggan or baka kasi madalas baka nasabi sa inyo or nagkaroon ng senaryo na inopen mo sa kanya yung problema mo pero parang wala siyang pakialam, parang wala siyang emotional intelligence pa tawag doon. Walang ka-sweet-sweet, parang ganyan. Okay, kanina po itong love reading. Meron tayo, mabagal kasi siya eh. Mas inuuna niya talaga yung stability, pero mahal ka naman niya. Hindi mo lang talaga mararamdaman kasi mas mahalaga sa kanya yung trabaho. Mas mahalaga sa kanya is kumita ng pera. Yun yung nakikita ko sa person mo. Hindi kanya na-feel. Siguro kasi mas maganda na i-open mo sa kanya kahit mga maliliit na details, no? Kailangan na pag-usapan, ikaw, maging vocal ka sa kanya. Kasi, pwedeng sa mga takot mo na to, hindi ka nagiging aware na baka ang dating sa person mo is okay lang. 'Di ba? Kasi hindi ka nagiging open sa kanya. So, nisip niya, baka okay lang sa'yo na ganito yung ginagawa niya. Ganyan yung trato niya sa inyo. So, ayan. Pag-usapan nyo guys kasi mukhang maayos naman to. Matured naman siya pagdating sa mga ganitong usapin, no? Ayan. Kailangan maging open ka sa kanya. Huwag ka matakot. O parehas kayong ano pala, swords. Parehas kayong mataas ang pride. Parehas kayong matalino. And mas parehas kayong mas nag-iisip, no? So malinaw nga guys na nakikita ko dyan, hindi kayo masyadong emotional kasi mas pinapagana niya yung isip niyong dalawa. Kaya itong relasyon na to, ano siya, napaka-logic niya. Okay? Hindi kayo madalas nag-aaway pero yung sama ng loob naiipon siya. Okay? So, ayan. Titingnan natin guys. Malakas ang swords din, Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo. Okay. Tignan pa natin. Doon tayo sa energy. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo? Nararamdaman ni person mo sa'yo? Meron tayong Ace of Swords. Tignan mo, oh. Feeling niya sobrang emperor talaga siya doon sa relasyon yung dalawa. And nakadepende ka sa kanya. Like, hindi naman guys yung parang nakadepende ka or umaasa ka sa kanya literal. Hindi naman ganun yung nakakita ko sa niya. Parang feeling niya lang, hindi mo na kayang maghanap ng katulad niya. Ramdam niya naman na hindi mo siya niloloko, na parang nandiyan ka lang pag kailangan ka niya. Ramdam niya eh. So, siya naman, kailangan niyang magpaka-feeling strong at emperor dun sa relasyon kasi na-feel niya yung pagiging kampante mo, no? Dun sa kanya, feeling niya kasi, okay lang sa kanya to. So, kailangan maghanap buhay ako, kailangan i-improve ko yung relasyon namin dalawa. Ganun yung tumatakbo sa isip niya nang hindi niya nararamdaman na yan na pala yung na-feel mo, na may mga sama ka na pala ng loob. Kasi, yung ina-expect mo, hindi mo makuha doon sa relasyon. Okay? Kasi hindi mo ina-open sa kanya. Okay? Taliwas naman sa nararamdaman ng person mo sa'yo. So, parang sa mga ganitong mga maliliit na bagay, hindi kayo nagiging open. Okay, tingnan natin tingin sa'yo ng person mo.
tingin sa'yo ng person mo. Tingin ni person. Two of Torches. Nakikita niya sa inyo yung mga pag-alinlangan. Feeling niya magulo ka mag-isip. Feeling niya, mga simpleng desisyon hindi mo magawa. Parang ganon, like, ano yung bibilin ko? Ito ba? Ito. So, parang sa kanya mo inaasa na parang, ito yung gawin, ito bilhin mo to. Ito yung mas kailangan natin. Mga ganon. Feeling niya kasi guys, siya yung mas namumuno doon sa relasyon. Kaya nga ganon yung nagiging personality niya eh. Kasi pwedeng ikaw, ganon din yung nagiging approach mo sa kanya. Ayan, meron tayong Wands, Aries, Leo, Sagittarius dito sa side ni person, and Aquarius, Gemini, Libra. Kasi kanina Swords, di ba? Ayan. Tignan natin ano naman ang magiging plano ni person para sa relasyon yung dalawa. Plano ni person para sa relasyon yung dalawa. Meron tayong justice. Ayan, gusto ko naman yung pakasalan, pero kasi gusto niya siya yung masunod talaga. Siya talaga yung emperor doon sa relasyon. And ikaw, maliit lang talaga, ayan, hindi siya guys nagbe-base doon sa mga plano mo. Siguro may mga plano ka before na yun nga pabago-bago, may mga plano ka na parang hindi mo kayang panindigan, or pabago-bago ka kasi guys ng isip. So, siya na lahat daw ang nagde-decide para sa inyong dalawa. Yun yung nafe-feel niya sa inyo eh. Siguro kasi yun yung pinapa-feel mo sa kanya. Okay? Ayan, swords na naman. Aquarius, Gemini, Libra. Medyo mainitin ulo ng person mo ha. Okay. Doon tayo guys sa outcome. Sa side ni person, meron tayong death. Ending and new beginning. So, may matatapos, merong new beginning. Ibig sabihin lang guys, may pagbabagong mangyayari sa relasyon nyo. Hindi naman daw permanente na ganito lang yung relasyon nyo, na ganito lang nararamdaman mo. So, malinaw na pinapakita kasi sa akin dito guys. Magbabago pa yung pananaw ng person mo na yan. Okay? Lalo na kung magiging open ka sa kanya. Kasi mga small details nga lang, di ba? Maging open ka and sabi nga nila, communication is the key. Kailangan may mga ino-open ka sa kanya, mag-rant ka din sa kanya, ipaliwanag mo din sa kanya. Hindi nyo guys kailangan daanin sa away. Kailangan ipaliwanag mo sa kanya ng maayos. Okay? Okay. So, ayan. Wala tayong ano kanina, pero nasabi ko na yung mga zodiac signs sa side ni person. Doon naman tayo sa side mo, ano yung nararamdaman mo sa person mo? Nararamdaman mo sa person mo. Meron tayong Three of Cups, celebration. Gusto mo mag-bonding man lang kayong dalawa, magkaroon kayo ng momentum, parang gusto mo talaga magkaroon man lang kayo ng time together. Kasi siguro, nakukulangan ka sa time na binibigay niya. Nakukulangan ka sa effort nitong taong to para sa inyo. Ayan, yan ang nakikita ko dyan. Okay? Tignan pa natin guys, ano naman yung... Okay, ano naman ang... Ano yung tingin mo sa person mo? Piling mo pinahihirapan ka niya eh. Parang piling mo mas marami kang sinasacrifice para lang mag-work kayong dalawa. Okay, hindi mo nakakita na parang may sakripisyo bang ginagawa tong taong to. Parang ganun. Baka nag-e-effort naman pero siguro kasi gusto mo ng, alam mo yon, hindi niya ma-hit yung expectation mo. May gusto ka na something dito na hindi mo siya guys nakukuha. So, minsan kasi hindi binibigay talaga yung gusto natin eh, di ba? Ayun, nahihirapan ka. Yung tingin mo sa kanya, is feeling mo pinahihirapan ka niya. Ayan, Swords, Aquarius, Gemini, Libra sa side mo. Ano naman yung magiging hakbang mo? Meron tayong Eight of Torches. So, travel yung nakikita ko, guys. Pag-uusap to, no, I think gagawa ka rin naman ng ano, parang nagko-compose ka na dito. Parang gusto mo nang sabihin sa kanya. Maganda naman yun, sabi ko sa inyo. Huwag kang manahimik. I-open mo sa kanya para mas nauunawaan niya. Huwag niyong idaan sa galit. Kasi may ibang tao na parang, dahil hindi kayo nagagets ng person nyo, parang dinadaan nyo sa galit yung sama ng loob nyo, yung gusto nyo sabihin sa kanya. So, magiging gulo lang. Pag-usapan nyo. Okay? So, ayan. Meron tayong Aries, Leo, Sagittarius.
Mukhang kakausapin mo naman si person. Ano naman ang outcome? Meron tayong Princess of Swords. Nagiging matapang ka eh. Kasi nga, mafe-feel mo na hindi tama yung ginagawa niya. Na pinapakita niya sa inyo. Though, mabait naman, mahal ka naman, pero nakukulangan ka talaga. Ayan. Matalino ka dito ha. Marami kang nare-realize. Baka yung iba sa inyo gusto na lang makipag-divorce. Parang wag nang ayusin to. Maghiwalay na lang. Ayan, pero kung kayo naman guys ay hindi pa kasal, baka engage, ayan, baka magkaroon ng conflict dito sa marriage nyo, no? Okay, ingat-ingat ka sa mga decision mo din. Okay, Aquarius, Gemini, Libra. Pag-ingat ka rin sa mga decision mo. Okay? Ano yung outcome? In the near future, ano po yung mangyayari dito sa relasyon na to? Eight of Pentacles. Pag-i-invest, I think nag-iipon ka or mag-focus ka sa career mo. Nandun pa rin ikaw, pero parang nagpapaka-busy ka din. Meron tayong The Empress. Ayan, may pregnancy. Mukhang may mabubuntis, no? Next year or basta may, kung pag-uusapan nyo, meron naman, mabubuo. Pwede ito naman din talaga yung gusto nyo. Yung magkaroon nga kayo ng anak. Pero ayan, mukhang ipapakaloob na sa inyo ni universe. Ibibigay na, no? Tignan natin, ano po yung outcome. Meron tayong Ace of Cups. Mukhang mas babait yung person mo. Piling ko ito lang yung kulang sa inyo eh. Magbabago to once na magkaroon na siya ng priority or mas pinapriority niya yung magiging anak nyo. Okay? So may magbabago. The Sun kasi guys is new beginning. Mas magiging strong talaga tong relasyon na to. So yan, meron tayong Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, Cancer, Pisces, and Scorpio. Okay, ano ba yung gusto sabihin sa'yo ng person mo? Ano yung gusto sabihin sa'yo ng person mo? Meron tayong I love you unconditionally. 'Di ba? Mahal ka naman. Kulang lang kayo sa communication din talaga eh. Ano yung gusto sabihin sa'yo ni person? Meron tayong I hid who I really am from you. Hindi mo siya mabasa kasi ano siya, masyadong private, no? And marami siyang nililihim. Parang ramdam mo may mga lihim to, no, na ayaw niyang i-open sa inyo. I think kanya ginagawa yun. Ayaw kanyang ma-turn off. Ayan, ayaw niya na ma-turn off ka. Tignan natin. Meron tayong I wonder if you're happy without me. Ramdam niya kasi nagiging cold ka or parang distant ka na dito sa relationship na to. So, napapaisip siya, kakayanin mo ba na wala ako? Ayan. Masaya ka ba nang wala ako? Parang ganon. Magiging masaya ka ba pag nawala ako? Or nagkaroon na ng ending sa atin dalawa? Kasi etong taong to, mahal ka talaga niya. Okay, so ayan guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Again, sa mga interesado sa ating private reading, nasa description box below yung link ng aking Facebook message. Yun na lang ako guys, okay? Ayan, maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye.